Sa marangyang mundo ng mataas na lipunan, si Doña Amalia Valderramang Batas bilang makapangyarihang matriarka ng Valderrama Holdings. Kilala siya sa pagiging walang katulad sa negosyo. Ngunit pagdating sa kanyang manugang na si Bianca, nag-uumapaw ang kanyang lambot. Karapat-dapat si Bianca sa lahat ng pagpapala ng pamilya, lalo na ngayong dala nito sa kanyang sinapupunan, ang susunod na tagapagmana ng kanilang angkan, bilang regalo ng pagmamahal at para na rin sa kaligtasan ng kanyang pagdadalang tao. Isang nagkakahalaga ng milyong-milyong European luxury SUV ang ibinigay ng Donya sa kanyang manugang. Ngunit ang kanyang aroganteng anak na si Cesar ay may ibang plano. Sa halip na protektahan ng asawa, palihim nitong ninakaw ang susi ng bagong sasakyan upang ibigay sa kanyang ambisyosa at mapag-imbot na kirida, ang modelong si Daphne. Para kay Cesar, ang kanyang asawang si Bianca ay isang losyang at nakakasawang babae na walang ibang alam kung hindi ang magbuntis, habang si Daphne ang karapat-dapat na magningning gamit ang karangyaan ng mga Valderrama. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag sa ilalim ng sikat ng araw. Nang makita mismo ni Bianca ang kabit na marangyang nagmamaneho ng kanyang kotse, ang kanyang pusong nagtitiis ay tuluyang binalot ng galit. Sa tulong ng kanyang biyanan, hinarap nila ang traidor. Ngunit sa halip na lumuhod at humingi ng tawad, buong lakas pang ipinagtanggol ni Cesar ang kanyang kirida sa harap ng sariling ina. Hinamak ang kanyang asawa at ipinagmalaki ang kanyang posisyon bilang CEO. Doon nagkamali ang hambog na lalaki. Hindi niya na alam na ang leon na naglagay sa kanya sa tuktok ay siya ring leon na lalamon sa kanya kapag siya ay nagtaksil. Sa isang iglap, nagbaba ng walang katulad na hatol si Doña Amalia. Tinanggalan niya ng mana si Cesar. Biniyak ang bawat sentimo, binawi ang lahat ng ari-arian, sinibak sa kumpanya at ipinatanggal maging ang karapatan sa marangal na apelyido ng pamilya. Mula sa rurok ng kapangyarihan, bumagsak si Cesar at ang kanyang kirida sa putikan ng kahirapan at kahihiyan. Habang ang traidor na anak ay nagdidildil ng asin kasamang kanyang kabit na unti-unti nagpapakita ng tunay na kulay, si Bianca naman sa ilalim ng makapangyarihang proteksyon ng kanyang biyanan ay muling babangon, hindi lang para maging isang matatag na ina, kung hindi upang buksan ang kanyang puso sa isang bagong pag-ibig na handang magbigay ng tunay na kahulugan ng katapatan, isang marubdob na kwento ng paghihiganti ng isang ina, pagwawasto ng tadhana ng mga api, at isang matamis na happy ending na mag-iiwan ng ngiti sa mga mambabasa. Ang marangyang silid kainan ng mansyon ng mga Valderrama ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tanging ang labis na kayamanan lamang ang makakabili, mula sa dambuhalang chandelier na gawa sa kristal na naghahagis ng tila gintong liwanag, hanggang sa mahabang lamesa na yari sa mamahaling kahoy ng nara. Ang bawat sulok ay sumasalamin sa kapangyarihan ng pamilya. Sa kabisera ng hapag ay nakaupo si Doña Amalia Valderrama. Sa edad na 60 na natiling matikas, marangal at may otoridad ang kanyang tindig. Siya ang itinuturing na reyna ng industriya ng real estate sa bansa. Isang babaeng ginalang at kinatakutan sa mundo ng negosyo dahil sa kanyang talino at matigas na prinsipyo. Sa kanyang kaliway nakaupo si Bianca, ang kanyang manugang. Si Bianca ay may kagandahan, walang bakas ng kaartehan at may mga matang nagtataglay ng busilak na kalooban. Sa kasalukuyan, may 4 na buwang selyo ng pagdadalang tao ang kanyang tiyan. Ang kanyang kaliwang kamay ay malimit na humahaplos doon, isang likas na kilos ng isang inang nagpoprotekta sa buhay sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng marangyang kasuotan na ibinigay sa kanya, nanatili siyang mapagkumbaba, ang dahilan kung bakit labis siyang minahal ng kanyang biyanan. Sa kabilang bahagi naman ng lamesa, sa kanan ni Doña Amalia, ay ang kanyang nag-iisang anak na si Cesar. Naka-uniforme ito ng kanyang paboritong tatak ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang atensyon ay wala sa pagkain o sa mga taong kasama niya.
Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pumipindot sa screen ng kanyang telepono. May pasimpleng ngiti na paminsan-minsang sumisilip sa kanyang mga labi sa tuwing may nababasang mensahe. Cesar! Basag ni Doña Amalia sa katahimikan ng silid. Mababa ang boses nito ngunit may bigat na nagpapababa ng telepono ng kanyang anak. Nasa harap ka ng hapagkainan. Itabi mo muna yung negosyo mo o kung ano man yung inaasikaso mo. Bigyan mo ng gusto at disenteng atensyon ang asawa mo. Bahagyang umayos ng upo si Cesar at pilit na ngumiti. Paumanhin mama, may tinatapos lang na mahahalagang email mula sa mga foreign investors ng Valderrama Holdings. Isang kasinungalingan. Ang katotohanan, ang kanyang kirida na si Daphne, ang kanyang katext, na kanina pa nagpapadala ng mga larawan na mga mamahaling bag at sasakyan na gusto nitong ipabili. Hindi na pinalawak ni Doña Amalia ang pagsita sa anak. Sa halip pinalingan niya si Bianca at ang kanyang muka ay agad na napalitan ng isang malambot at mapagmahal na ngiti. Bianca anak, kumain ka pa ng marami. Napapansin kong medyo maputla ka nitong mga nakaraang araw dahil sa iyong morning sickness. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Salamat po mama, maayos naman pong pakiramdam ko. Medyo mabilis lang po talagang mapagod ngayon. Banayad na sagot ni Bianca sabay sulyap kay Cesar na tila ba naghahanap ng kaunting simpatya o pag-alaga mula sa asawa, ngunit muling bumalik ang paningin nito sa kanyang plato. Kaya nga, may nihanda akong sorpresa para sa'yo. Patuloy ng matriarka. Sumenya si Doña Amalia sa kanyang tapat at matagal ng mayordoma na si Herminia. Lumapit si Herminia na may dalang isang maliit na parihabang kahon na nababalutan ng marangyang itim na pelus. Maingat tong nilapag sa tapat ng plato ni Bianca. Nagtatakang tumingin si Bianca sa kanyang biyanan bago dahan-dahang binuksan ng kahon. Ang kanyang mga mata ay nalaki sa gulat. Sa loob ng kahon, nakalatag sa malambot na sapin ay isang makintab at mamahaling susi na may pamilyar na logo ng isang sikat na European car brand. Mama, ano po ito? Nautal na tanong ni Bianca. Isang pinakabagong modelo ng luxury SUV, Bianca. Kulay puti, ang paborito mo. May pagmamalaking pahayag ni Doña Amalia. Ipinasadya ko yan para sa'yo. May pinakabagong safety features para sa isang nagdadalang tao. Ayaw ko nahihirapan ka o na-stress sa traffic tuwing pupunta ka sa iyong prenatal check-up. Mula ngayon, yan ang gagamitin mo. Pero mama, napakamahal po nito. May sasakyan naman po ako. Iba ang sasakyang yun, Bianca. Luma na yon at hindi naligtas para sa kalagayan mo ngayon. Putol ng Donya nang may mariing lambot. Karapat-dapat ka sa lahat ng pinakamahusay na karangyaan at proteksyon dahil dala mo sa iyong sinapupunan ang susunod na tagapagmana ng pamilyang Valderrama. Tanggapin mo yan bilang regalo ng isang inang mapagmahal sa kanya. Naiiyak sa labis na pasasalamat si Bianca. Maraming salamat po mama. Napakabuti niyo sa akin. Habang nagpapasalamat si Bianca, si Cesar naman ay napatitig sa susi ng sasakyan. Isang kakaiba, madilim at sakim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Ang modelong sasakyan na yon, ang eksaktong bagay na halos isang buwan nang idinududa at iniiyakan sa kanya ng kanyang kabit na si Daphne. Sabi ni Daphne kung talagang mahal siya ni Cesar at kung talagang may kapangyarihan ito bilang CEO, dapat ay kaya itong ibigay sa kanya. Magandang regalo yan mama, sumabad si Cesar. Ang kanyang boses ay puno ng nakatagong interes habang dahan-dahang inabot ang kahon upang tignan ang susi. Bilang CEO, alam kong mahabang waiting list para sa sasakyang ito. Napakahusay na nakuha mo agad. Tinitigan siya ng mariin ni Doña Amalia. Ipinasok ko yan sa pondo ng pamilya Cesar, hindi sa kumpanya, at sinisigurado ko sa'yo para lang kay Biancang sasakyang yan. Gusto ko simula bukas, ang personal at pinagkatiwalaang driver ng pamilya ang magmamaneho niyan tuwing aalis ang asawa mo. Huwag na huwag mong hahayaan na mapagod siya o magmaneho ng mag-isa. Oo mama, makakarating. Ako nang bahala sa pag-aayos ng mga papeles at insurance bukas. Sagot ni Cesar.
Pilit na pinapakalmang kanyang boses upang hindi mahalatang kanyang totoong balak. Pagkatapos ng hapunan, dahil sa labis na pagkapagod mula sa kanyang pagdadalang tao, maagang pumasok si Bianca sa kanilang silid upang magpahinga. Agad siyang ginalaw ng antok at nakatulog ng mahimbing. Lumipas ang ilang oras. Nang sumapit ang madaling araw, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Cesar, maingat ang bawat takbang upang hindi lumika ng anumang tunog sa sahig. Nilapitan niya ang vanity table kung saan maingat nilagay ni Bianca ang pelos na kahon na naglalaman ng susi ng bagong SUV. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, kinablot ni Cesar ang susi at siniksik ito sa loob ng kanyang bulsa. Tumingin siya sa natutulog niyang asawa nang may halong puot at pagkainis. Sa kanyang isip, ang isang simpleng babaeng katulad ni Bianca ay hindi bagay sa ganong uri ng karangyaan. Ang kotseng yon ay para sa isang babaeng marunong magdala ng karangyaan. Si Daphne. Bit-bit ang ninakaw ni regalo, tahimik na lumabas ang silid si Cesar. Walang kaalam-alam na ang kanyang ginawang ito ang magiging mitya ng kanyang sariling pagbagsak. Ang bawat sulok ng marangyang kondominium sa Bonifacio Global City ay sumasalamin sa karangyaang pinagtatakbo ng pera ng mga Valderrama. Mula sa dambuhalang bintana, naabot tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng syudad hanggang sa mga mamahaling muebles na gawa sa Italianong leather. Pinatutunayan nito na walang tinipid si Cesar para sa kanyang lihim na paraiso. Dito nakatira si Daphne, ang ambisyosa at sikat na modelong naging mitya ng pagtataksil ni Cesar sa kanyang pamilya. Isang malakas at tili ng kagalakan ang umalingaw-ngaw sa loob ng kondo nang ibaba ni Cesar ang pelos na kahon sa ibabaw ng glass table. Agad na sumunggap si Daphne sa leg ni Cesar. Pinaulan na nito ng mga halik habang ang kanyang mga kamay ay nakatitig sa gintong logo ng mamahaling susi. "Oh my God, babe! Seryoso ba to?" Tili ni Daphne. Habang hinahawakan ng susi na tila ba ito ang pinakamalaking tropeyong nakuha niya. "Ang bagong European luxury SUV! Ang waiting list para dito ay umaabot ng kalahating taon! Paano mo to nakuha para sa akin?" Pinasok ni Cesar ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Pinalaki ang dibdib habang may mayayabang ng ngiti sa kanyang mga labi. "Ako pa ba, Daphne? Ako ang CEO ng Valderrama Holdings. Sa isang pirma ko lang, kahit na anong sasakyan ay kaya kong ilabas mula sa kasa. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita titiisin sa lumang sedan mo." Isang mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Daphne habang hinahaplos ang braso ni Cesar. "Pero babe, hindi ba ito malalaman ng matandang nanay mo? O ng losyang at boring mong asawa? Baka magwala si Bianca kapag nalaman niyang ang kotse para sa kumpanya na punta sa akin." "Huwag mo silang isipin," sagot ni Cesar na may pagkainis na mabanggit ang pangalan ng asawa. "Para kay Bianca ang kotse niyan ay may factory defect, kaya binalik mo na sa kasa para i-check ang computer system." Masyadong tangat sunod-sunuran si Bianca para mag-imbestiga. Bahay at check-up lang naman ang pinupuntahan nun. Hindi niya kailangan ng ganyang uri ng karangyaan. Mas bagay sa'yo yan tuwing pupunta ka sa mga modeling gigs at fashion events mo. Ikaw ang nagdadala ng pangalan ko. "You're the best, babe!" Selyo ng marubtob na halikang sinagot ni Daphne habang sa kanyang isip ay pinagmamalaki niya na ang kanyang tagumpay laban sa legal na asawa. Samantala sa mansyon ng mga Valderrama, nagsisimula ng magtaka si Bianca. 2 araw na ang nakakalipas mula nang ibigay sa kanyang regalo. Ngunit wala pa rin ang sasakyan sa garahe. Nang tanungin niya si Cesar nung nakarang gabi, mabilis siya nitong sinigawan at sinabing may problemang makina kaya dinala muna sa main headquarters para sa insurance at maintenance. Dahil sa likas na mapagtiwala at ayaw ng gulo na nagpagdadalang tao, nanahimik na lamang si Bianca, ngunit ang tadhana ay may sariling paraan upang ilantad ang maruming katotohanan. Isang hapon nagpasya si Bianca na pumunta sa isang sikat at mamahaling mall sa Taguig kasamang kanyang personal na katulong na si Turing upang mamili ng mga unang kagamitan ng sanggol.
mga pranela, mga sapatos at mga unan para sa kanyang pinakahihintay na anak. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, nakaramdam ng pagod si Bianca kaya nag-abang sila sa tapat ng labi ng mall habang hinihintay ang pagdating ng kanilang lumang family driver. Isang marangyang tunog ng makina ang umakit sa atensyon ng mga tao sa lobby. Isang kulay puting luxury SUV. Ang eksaktong modelo, kulay at disenyo ng kotseng nilarawan ni Doña Amalia. Ang marahang huminto sa tapat mismo ng kinaroroonan ni na Bianca. Napatigil si Bianca sa pag-inom ng kanyang tubig. Ang kanyang puso'y nagsimulang pumaba ng marahas. Bumukas ang pinto ng driver seat. Isang babaeng naka-sunglasses. May suot na mamahaling designer clothes at may aroganting tindig ang bumaba habang may kausap sa kanyang telepono. Si Daphne, madalas tong makita ni Bianca sa mga business magazines bilang isa sa mga mukha ng marketing campaigns ng Valderrama Holdings. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Bianca ay ang keychain na hawak nito. Ang pelos na keychain na may personal na inisyal ng pamilyang Valderrama. Ate Bianca, bulong ni Turing, ang katulong na nakapansin din sa sasakyan. Hindi ba? Yan po ang kotse na ibinigay ni Doña Amalia sa inyo. Tumingin po kayo dun sa conduction sticker sa harapan. Pamilyar pong mga numero. Mabilis na nilapitan ni Turing ang sasakyan upang kumpirmahin ng plaka at ang conduction sticker habang si Daphne pumasok na sa loob ng isang mamahaling butik. Nang bumalik si Turing, ang mukha nito ay puno ng gulat at galit. Ate Bianca, walang alinlangan. Yan nga pong sasakyang niregalo ng Donya. Nakasulat pa sa gilid ng dashboard ang maliit na plate na pangalan ninyo na pinilagay ng Donya. Pero tinakpan lang ng tissue box. Parang gumuho ang mundo ni Bianca sa kanyang kinatatayuan. Ang kotseng nilaan para sa kanyang kaligtasan at para sa kanyang dinadalang sanggol ay binigay ng kanyang sariling asawa sa ibang babae. Ang sakit at tindi ng pagtataksil ay gumuhit sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang luha hindi nanggaling sa kahinaan o hindi sa umuusbong na tapang ng isang inang nalinlang. Hawak ang mga litratong kinuha ni Turing gamit ang kanyang telepono. Umuwi si Bianca sa mansyon na nagahalong panginginig ng katawan at nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Sa buong panahon ng kanyang kasal kay Cesar, tiniis niyang malamig nitong pakikitungo. Tiniis niyang mga gabing hindi ito umuwi at ang mga palusot nitong abala sa kumpanya. Ngunit ang pagnakawan siya ng kanyang asawa upang ibigay ang regalo ng kanyang biyanan sa isang kirida. Habang dala niyang anak nito ay isang laso na hindi niya kailanman lulunukin. Pagpasok niya sa malawak na sala, naabutan niya si Doña Amalia na umiinom ng tsaa habang nagbabasa ng mga ulat sa pananalapi. Nang makita ng matriarka ang namumutlang mukha at umiiyak na mga mata ng kanyang manugang, agad nitong ibinaba ang tasa. Bianca, anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Ang apo ko, sunod-sunod na tanong ng Donya na may matinding pag-aalala. Walang salitang inabot ni Bianca ang kanyang telepono. Doon ay malinaw na makikitang puting luxury SUV. Ang conduction sticker nito at ang mukha ni Daphne na aroganting nakasandal sa pinto ng driver seat. Nakita ko po ito sa mall kanina, Mama. Basag ang boses. Ngunit may katatagan na saad ni Bianca. Sinabi po sa akin ni Cesar na nasa kasang sasakyan dahil may defect. Perong totoo, binigay niya to kay Daphne. Ang niregalo niyo para sa kaligtasan ng anak ko. Naging laruan lang ng kabit niya. Sa isang iglap ay tila nagbagong hangin sa loob ng silid. Ang mukha ni Doña Amalia ay naging kasing lamig ng yelo at ang kanyang mga mata ay nagtaglay ng bagsik ng isang natutulog na leon na nagising. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang hawak na baston ay mariing tinatag sa marmol na sahig. Herminia! Tawag ng Donya sa kanyang mayordoma. Ipatawag mo si Cesar gayon din. Sabihin mo kung hindi siya makakarating sa loob ng 30 minuto. Hindi niya na muling maapakan ng mansyong ito. Hindi umabot ng 30 minutong nang dumating si Cesar. Pumasok siya sa sala na may bakas ng pagkairita. Binubuksan ng botones ng kanyang suit. Mama, ano bang emergency to? Nasa gitna ako ng mahalagang hapunan kasama ang mga kliyente.
Napatigil si Cesar nang makita si Bianca na nakaupo sa sofa, katabi ang Donya na nakatitig sa kanya ng mariin. Sa ibabaw ng glass table ay nakalapag ang kanyang tablet kung saan naka-flash ang mga litrato ni Daphne at ng sasakyan. Anong ibig sabihin nito, Cesar? Ang boses ni Doña Amalia mababa, ngunit bawat pantig ay may bigat na isang hatol. Napakurap si Cesar. Saglit na pumasok ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis itong napalitan ng kanyang likas na kayabangang pinalaki ng kanyang posisyon bilang CEO. Tinaas ng kanyang mga panga at tumingin ng masama kay Bianca. Ah, kaya pala, singhal ni Cesar. Tinuro ang asawa. Nagsumbong ka na naman. Kotse lang yan, mama. Pinapalaki niyong napakaliit na bagay. Maliit na bagay, ulit ng Donya. Ang kanyang boses ay unti-unting kumakapal sa galit. Ninakawan mo ang asawa mo, Cesar. Niloko mo ako. Kailangan ni Daphne ang sasakyang yun para sa kanyang mga high-profile modeling events. Buliw ni Cesar. Tuluyan ang nawalan ng pera ng kanyang dila sa harap ng sariling ina. Si Daphne ang nagdadala ng imahit pulubsidad sa mga ariyere ng Valderrama Holdings. Deserve niyang coaching yan dahil marunong siyang magdala ng karangyaan. Samantalang si Bianca, bahay at ospital lang naman ang pinupuntahan niyan. At na naman kung ibigay ko kay Daphne, mas karapat dapat siya kaysa sa asawa kung walang ibang alam kundi ang magpaitaas ng presyon at magbuntis. Isang matinding gasgas ng hininga ang kumawala kay Turing at Herminia na nasa gilid. Napahawak si Bianca sa kanyang tiyan. Ang bawat salita ni Cesar ay tila mga saksak sa kanyang pagkababae at pagiging ina. Ngunit bago pa man tuluyang pumatak ang luha ni Bianca, isang mabilis at malakas sa tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Pak! Namilipit ang mukha ni Cesar sa lakas ng sampal na nanggaling mismo sa kanyang ina. Napahawak siya sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga matay nalalaki sa gulat at hindi makapaniwala. Bastos at walang dangal! Galit na sigaw ng Doña Amalia. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa labis na pagkabigo sa kanyang anak. Ipinagtatanggol mong maruming babaeng yan sa harap ng legal mong asawa. Hinahamak mong babaeng nagdala ng sarili mong dugo. Nakalimutan mo na ba kung sino nagluwal sa'yo at kung sino naglagay sa'yo sa upuang kinatatayuan mo ngayon? Mama, sapat na! Sagot ni Cesar. Ang kanyang boses ay puno na rin ng puot. CEO ako ng Valderrama Holdings. Ako ang nagpapatakbo ng kumpanya. Hindi mo ko pwedeng tratuhin at saktan na parang bata. Dahil lang sa isang kotseng ibinigay ko sa babaeng mas nagpapasaya sa akin kaysa sa losyang na yan. Tinitigan siya ng Donya na may malalim na pagkamuhi. Gusto mong subukan ang kapangyarihan ko, Cesar? Ipapakita ko sa'yo kung sinong tunay na may-ari ng lahat ng meron ka. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging mas mabigat pa kaysa sa isang nagbabadyang unos. Hawak pa rin ni Cesar ang kanyang namumulang pisngi, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pride. Sa kanyang isip, siya ang pinuno ng kumpanya at ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya. Walang sino man ang may karapatang humamak sa kanya, kahit na ang kanyang sariling ina. Ngunit hindi niya kilalang leon na kanyang kinalaban. Sumenya si Doña Amalia sa isang lalaking naka-uniforme ng dekalidad na suit na kanina patahimik na naghihintay sa gilid ng silid. Si Atty. Mercado, ang punong abogado ng pamilya at ng buong Valderrama Holdings. Lumapit at naglapag ng isang makapal na folder sa ibabaw ng glass table, katabi ng tablet na naglalaman ng mga larawan na pagtataksil ni Cesar. Atty. Mercado, basahin mong kasunduan. Malamig at walang emosyon na utos ng Donya. Napakunot ang noo ni Cesar. Unti-unting pumasok ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Mama, ano ito? Anong drama na naman ba ito? Hindi siya pinansin ng abogado. Binuksan itong folder at nagsimulang magbasa sa isang formal na tono. Ayon sa Section 14 ng Valderrama Family Trust at sa nakasaad sa corporate bylaws ng Valderrama Holdings, ang posisyon ng Chief Executive Officer ay maaring bawiin sa oras na ang tinalagang opisyal ay masangkot sa mga gawaing sumisira sa moralidad, integridad at reputasyon ng kumpanya.
At ayon sa kagustuhan ng may-ari ng mayor ng shares na si Doña Amalia Valderrama, simula sa oras na ito, si Cesar Valderrama ay opisyal lang tinatanggal sa kanyang posisyon bilang CEO. Ano? Halos tumuwang mga mata ni Cesar sa narinig. Umakbang siya papalapit sa lamesa at hinablot ang papel. Hindi maaari ito. Ako nagpapatakbo ng kumpanya. Ako ang nag-iisang anak mo, Mama. Sinong papalit sa akin? Kahit na sino, Cesar. Kahit ang pinakamababang empleyado sa kumpanya ay kayang gawin ang trabaho mo. Basta't meron siyang dangal. Tugon ng Donya na hindi man lang kumukurap. Ngunit hindi pa tayo tapos. Attorney Mercado, ipagpatuloy mo. Tumiking mga abogado. Dagdag pa dito, ang lahat ng bank accounts, credit cards at trust funds na nakapangalan kay Cesar Valderrama na nagmumula sa pondo ng pamilya ay isa sa ilalim sa agarang freezing at babawiin ng matriarka. Kasama na ditong pagbawi sa condominium unit sa BGC. Gayon din ang luxury SUV na kasalukuyang nasa poder ng isang nagngangalang Daphne. Mama! Sobra na ito! Hysterical na sigaw ni Cesar. Tuluyan ang nawala ang kanyang kayabangan na mapagtangtong totoo ang lahat. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Saan ako titira? Paano ako mabubuhay? Paano si Daphne? Sinisira mong buhay ko dahil lang sa babaeng yan? Tinuro niya si Bianca na natiling tahimik, ngunit may luha ng katarungan sa mga mata. Hindi ko sinisira ang buhay mo, Cesar. Ikaw ang sumira nito ng piling mong nakawan ng asawa mo at panindigan ng iyong dumi. Mariing sabi ng Doña Amalia. Tumingin siya sa kanyang mga bodyguard na naghahantay sa may pintuan. Ilabas niyong lalaki niyan sa mansyon ko at siguraduhin ninyo na wala siyang madadala kahit na isang sentimo o kahit na anong pag-aari ng mga Valderrama. Mama, huwag mong gawin to sa akin! Pagsusumamo ni Cesar habang hinahawakan siya sa magkabilang braso ng dalawang malalaking bodyguard. Padarag siyang hinablot palayo sa sala. Ang kanyang mga sigaw na galit at takot ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang isarang dambuhalang pinto ng mansyon. Naiwang nanginginig si Doña Amalia, hindi dahil sa takot kundi sa sakit ng kanyang nag-iisang anak ay naging isang walang kwentang lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit kay Bianca at mahigpit itong niyakap. Huwag kang matakot, Bianca, bulong ng Donya habang hinahaplos ang likod ng manugang. Mula ngayon, ang apo kong magiging tanging tagapagmana ng lahat ng meron ako. Poprotektahan kita at sama-sama nating babaguhin ang takbo ng ating buhay. Sa labas, sa gitna ng kadiliman ng gabi, naiwang nakatayo si Cesar sa labas ng gate ng mansyon. Bitbit ang isang maliit na bag ng kanyang mga lumang damit. Wala siyang pera, walang kotse, at walang kapangyarihan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang telepono at ang kaisa-isang taong naisip niyang takbuhan ay si Daphne. Ngunit hindi niya alam, ang kanyang kirida ay may iba palang mukha kapag ang kayamanan ay naglaho na. Ang gabi sa Bonifacio Global City ay malamig. Ngunit mas malamig ang pawis na lumalabas sa noo ni Cesar habang naglalakad siya patungo sa condominium ni Daphne. Bitbit ang kanyang maliit na bag ng mga damit, hindi niya mapigilang mapatingin sa kanyang telepono. Lahat ng kanyang credit cards ay may nakalagay ng decline at ang kanyang bank accounts ay may pulang babala mula sa mga bangko, isang patunay na mabilis magtrabaho ang abogado ng kanyang ina. Hindi bale, bulong ni Cesar sa sarili habang sumasakay sa elevator. Nandyan naman si Daphne. Mahal niya ako, may kondo pa kami at ang luxury SUV. Pwede kong simulan ng sarili kong kumpanya, gamit ang mga koneksyon ko. Ngunit pagpasok niya sa unit, walang mainit na yakap ang sumalubong sa kanya. Naabutan niya si Daphne na nakaupo sa sofa, galit na galit habang may kausap sa telepono. Nang makita si Cesar na may dalang bag at gusot ang suit, agad na lumaki ang mga mata ng kirida. Cesar, ano nangyayari? Bulyaw ni Daphne. Hindi man lang pinatapos ang paghakbang ng lalaki. Tinawagan ako ng management ng building. Sabi nilang kondo na to ay ibebenta na raw ng Valderrama Holdings at kailangan ko nang lumaya sa loob ng 3 araw. At ang mas malala pa, ang SUV na binigay mo sa akin, may mga pulis at towing truck na nagantay sa basement para bawiin.
Bumagsak si Cesar sa isang upuan. Kilis ang muka. Totoo ang lahat, Daphne. Sinibak ako ni Mama. Bilang CEO, tinanggalan niya ako ng mana. Wala na akong pera ngayon. Napatigil si Daphne. Ang kanyang magandang mukha ay unti-unting napalitan ng matinding pandidiri at galit. Lumayo siya kay Cesar na tila ba may nakakahawang sakit ito. Ano? Wala ka ng pera? Tili ni Daphne. Ang kanyang boses ay naging matalim. Ibig sabihin, nagtiis ako sa isang lalaking may asawa para lang maging mahirap? Pinagpalit mong posisyon mo para sa isang kotseng nabawi rin? Daphne, akala ko ba mahal mo ko? Pautal na tanong ni Cesar. Pilit na hinahawakan ng kamay ng Querida. Magsisimula tayong muli. May talino ako. Huwag mo akong hawakan! Singhal ni Daphne. Sabay hampas sa kamay ni Cesar. Minahal kita dahil CEO ka ng Valderrama. Minahal kita dahil kaya mo akong bilhan ng milyong-milyong gamit. Ngayong sinipa ka na ng nanay mo at pulubi ka na. Sa tingin mo ba mananatili ako sa'yo? Maghanap ka ng matutulugan mo, Cesar! Dahil bago matapos ang 3 araw na palugit, aalis na ako dito at hindi mo na ako muling makikita. Tinalikod ni Daphne ang kanyang sarili at pumasok sa kwarto. Padarag na sinaradong pinto tiniwan si Cesar sa salang tulala. Sa sandaling yon, tuluyang napagtanto ni Cesar ang kanyang napakalaking pagkakamali. Iniwan niya ang isang tapat na asawang si Bianca para sa isang babaeng pera lang pala ang minahal sa kanya. Samantalang sa mansyon ng mga Valderrama, ang hangin ay puno ng kapayapaan at bagong pag-asa. Lumipas ang 2 buwan, si Bianca ay nasa kanyang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao at ang kanyang pisngi ay may magandang kulay na ngayon, malayo sa maputlang Bianca noong kasama pa niya si Cesar. Sa tulong ng mga pinakamahusay na doktor na kinuha ni Doña Amalia, naging malusog ang kanyang pagbubuntis, ngunit hindi lang ang kalusugan ni Bianca ang binago ng Doña. Bianca, anak, tawag ni Doña Amalia habang naglalakad sila sa malawak na hardin ng mansyon. Gusto kong ipakilala sa iyo ang bagong upahang Chief Operating Officer ng Valderrama Holdings. Siyang pansamantalang humahawak ng kumpanya habang nagpapahinga ka dahil kapag nanganak ka na, gusto kong ikaw ang maupo bilang Pangulo. Ako po, Mama? Gulat na tanong ni Bianca. Oo, anak. May pinag-aralan ka at may busila kang puso. Mas mapagkakatiwalaan ko ang kumpanya sa iyo, ngiti ng Donya. Mula sa pasilyo ng hardin, isang matangkad, formal at may napakagwapong mukha ng lalaki ang lumapit sa kanila. Hawak nitong ilang dokumento, ngunit ang kanyang mga mata ay diretso at may kakaibang lambot na nakatitig kay Bianca. Doña Amalia, magandang hapon. Bati ng lalaki sa isang baritonong boses bago humarap kay Bianca at marahang yumukod. At magandang hapon sa iyo, Madam Bianca. Ako si Ethan. Ethan Rosales. Ako ang bagong COO ng kumpanya at narito ako para maglingkod sa inyo at protektahan kayo. Napakurap si Bianca nang salubungin ng mga mata ni Ethan. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman niyang isang kakaiba at mabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang pahiwatig ng tadhani nagsisimula na maghabi ng isang bagong kwento ng pag-ibig para sa kanya. Ang pagpasok ni Ethan Rosales sa buhay ng mga Valderrama ay tila isang sariwang hangin na nagpabago sa madilim na atmosfera ng mansyon. Si Ethan ay hindi lamang isang mahusay na CEO na nagtapos ng kanyang master's degree sa London. Siya rin ay isang lalaking may pambihirang pasensya, integridad at higit sa lahat, may malalim na paggalang sa mga kababaihan. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, mabilis na nakabawi ang Valderrama Holdings mula sa pinsalang iniwan ng maluhong pamumuno ni Cesar. Ngunit higit sa kumpanya, ang mas binigyan ng pansin ni Ethan ay ang kalagayan ni Bianca. Madam Bianca, narito pong mga ulat para sa bagong eco-friendly housing project sa Laguna. Banayad na saad ni Ethan isang hapon habang dahan-dahang nilalapag ang mga papeles sa lamesa ng veranda kung saan nagpapahangin si Bianca. Salamat Ethan at pakiusap. Huwag mo na akong tawaging madam. Bianca na lang, nakangiting sagot ng dalaga habang inaayos ang kanyang maluwag na maternity dress. Nasa ika-7 buwan na siya ng pagdadalang tao at ang kanyang tiyan ay bilog na bilog na.
Naupo si Ethan sa tapat ng upuan matapos tong payagan ng isang tango ng Doña Amalia na kanina pa nakamasid mula sa malayo na may lihim na ngiti sa mga labi. Sige Bianca, tugon ni Ethan. Ang kanyang baritonong boses ay may kakaibang lambot na palaging naghahatid ng kapanatagan sa puso ng dalaga. Napansin ko na hindi mo masyadong ginalaw ang inihandang merienda ng mga katulong. May gusto ka bang partikular na kainin? Pwede kong ipabili sa driver o ka na mismong kukuha sa labas. Napakurap si Bianca. Bahagyang tinapik ang kanyang pisngi na biglang nag-init. Sa nakaraang 2 buwan, si Ethan ang palaging nag-aasikaso sa kanya. Ito ang nagpapaalala sa kanya ng uminom ng mga prenatal vitamins at ang naghahanap ng mga prutas na kanyang pinaglihiyan. Kahit na 10 oras ng gabi at ito ang matyagang nagpapaliwanag sa kanya ng mga takbo ng negosyo upang maihanda siya sa kanyang pag-upo bilang bagong pangulo ng kumpanya. Itong mga bagay na kailanman hindi ginawa ni Cesar para sa kanya. Kay Ethan, naramdaman ni Bianca kung paano pahalagahan, hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang babae. Gusto ko sana ng hinog na mangga na may bagoong. Nahiyang pag-amin ni Bianca, iniwas ang tingin dahil sa kaba. Isang napakagwapong ngiti ang sumilip sa mga labi ni Ethan, dahilan upang lumabas ang malilit na biloy sa kanyang mga pisngi. Isang order ng hinog na mangga at bagoong darating po sa loob ng 30 minuto, aking pangulo. Hindi napigilan ni Bianca ang humalakhak, isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa loob ng mansyon. Sa pagitan ng kanilang mga tawanan at palitan ng matatalas na tingin, unti-unting natutunaw ang mga sugat na iniwan ng nakaraan sa puso ni Bianca. Natutunan niya nang buksan muli ang kanyang puso para sa isang lalaking handang maging haligi sa kanyang mga kahinaan. Habang ang mansyon ay napupuno ng pag-ibig at bagong pag-asa, kabaliktaran naman ang sinasapit ng traidor na si Cesar. 2 buwan na siyang palipat-lipat ng matutulugan. Matapos siyang layasan at ipahiya ni Daphne na malamang wala na siyang pera, sinubukan ni Cesar na lumapit sa kanyang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo upang humingi ng tulong o pautang. Ngunit sa utos na rin ng makapangyarihang si Doña Amalia, lahat ng pinto ay sinarado sa kanya. Walang sino man ang gustong makasuhan ng asuntong legal o makabangga ang matriarka ng mga Valderrama. Sa kasalukuyan, nakatira si Cesar sa isang maliit, madilim at mainit na bed space sa isang tabi ng lungsod. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng isang lumang t-shirt at short, at ang kanyang mga kamay na dati tanging panulat lang ang hawak ay may mga paltos na ngayon dahil sa pagtatrabaho bilang isang encoder sa isang maliit na computer shop na may maliit na sahod. Isang oras pa, boss, pakiusap ni Cesar sa may-ari ng shop habang tinitis ang gutom at ang init. Habang nag-encode, nakita niya sa isang online entertainment news ang isang artikulo tungkol kay Daphne. May bago nitong matandang bilyonaryong pinapatulan. At ang puting luxury SUV na binawi ng Donya ay napalitan na ng isang mas mamahaling sports car. Napasuntok si Cesar sa lamesa. Tumulong mga luha ng matinding pagsisisi at galit sa sarili. Napakagago ko, Bianca. Mama, patawarin niyo ko. Ngunit ang kanyang pagsisisi ay huli na. Ang kanyang maling pagpili ay tuluyan na naghatid sa kanya sa putikan ng kahirapan. Habang ang asawang kanyang hinamak ay unti-unti nang inaabot ang rurok ng tagumpay at kaligayahan sa piling ng ibang lalaki. Lumipas ang 2 pang buwan ng puspusang paghahanda at puno ng pagmamahal na pag-aalaga. Dumating ang pinakahihintay na araw ng pamilyang Valderrama. Sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamahusay na ospital sa bansa, maririnig ang malakas at malusog na iyak ng isang sanggol. Isang napakagandang sanggol na lalaki, ang isinilang ni Bianca, si Alexander Ethan Valderrama. Nang ilabas ang sanggol mula sa delivery room, unang lumapit si Doña Amalia na may kasamang luha sa mga mata. Kasunod si Ethan hindi maitago ang labis na galit at kaba sa kanyang dibdib habang naghihintay. Nang makita ni Ethan ng bata, isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan na pumasok si Ethan sa silid kung saan nagpapahinga si Bianca. Lumapit siya sa gilid ng kama at marangyang hinawakan ng kamay ng dalaga. Napakahusay mo, Bianca. Napakaganda ng anak mo, malusog at napakagwapo.
Nanghina ngunit may ngiti sa mga labi na tumingin si Bianca kay Ethan. Salamat Ethan. Salamat dahil hindi mo ko iniwan mula nung una hanggang sa sandaling ito. Hinding-hindi kita iwan, Bianca. At kung papayagan mo ko, gusto kong maging ama sa kanya. Gusto kong alagaan kayong dalawa habang buhay. Seryoso at may marubdob na pangako sa mga mata na saad ni Ethan. Tumango si Bianca, ang mga luha ng kaligayahan ay tuluyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang kanyang anak ay magkakaroon ng isang tunay na ama, isang lalaking may paninindigan at marangal. Isang linggo matapos makalabas ng ospital, isang hindi inasahang tagpong naganap sa tapat ng gate ng mansyon ng mga Valderrama. Nakasakay sina Bianca, Ethan at Doña Amalia sa bagong SUV kasamang sanggol para sa unang check-up nito. Habang bumubukas ang dambuhalang gate, isang lalaking marungis, payat at may mahabang balbas ang biglang humarang sa tapat ng sasakyan. Si Cesar. Bianca, Mama, pakiusap-kausapin niyo ko, sigaw ni Cesar habang pilit na lumulod sa semento sa tapat ng sasakyan. Ang kanyang mga gwardiya ay mabilis siyang hinawakan, ngunit sumenya si Doña Amalia na ibaba ang salamin ng kotse. Bumaba si Ethan mula sa driver's seat at tumayo bilang proteksyon sa harap ni na Bianca. Nang makita ni Cesar si Ethan, lalo tong naiyak sa inggit at pagsisisi. Ang lalaking pumalit sa kanyang posisyon ay siya na ring pumalit sa kanyang pamilya. Cesar, malamig na tawag ni Doña Amalia mula sa loob. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't binalaan na kita na wag nang magpapakita sa amin? Mama, pakiusap. Patawarin niyo ko. Nagdidildil na ako ng asin. Gutom na ako. Pagsusumamo ni Cesar habang nakatingin kay Bianca na yakap-yakap ang sanggol. Bianca, ang anak ko. Pakiusap, hayaan mo kung makita ang anak ko. Ako ang ama. Tumingin ng diretso si Bianca kay Cesar. Wala na siyang maramdamang galit kundi matinding awa at puot sa kawalan ng dangal ng kanyang dating asawa. Iniwan mong karapatan mong maging ama nang pagnakawan mo kami at ipagpalit sa kabit mo, Cesar. Mariin ngunit kalmadong boses ni Bianca. Ang anak ko ay may ama na at si Ethan yon. Si Ethan na nag-alaga sa akin ng pinakamahirap na bahagi ng buhay ko habang ikaw ay nagsasaya sa kama ng iba. Tapos na ang kwento natin. Nakuha mo ng parusa ng tadhana sa'yo. Attorney Mercado, binalingan ni Doña Amalia ang abogado na kasama rin nila. Siguraduhin selyadong restraining order laban sa lalaking yan at iabot mo sa kanyang huling piraso ng kanyang kaparusahan. Inihagis ng abogado ang isang opisyal na dokumento sa tapat ni Cesar. Pagkabasa ng lalaki, lalo siyang naluha. Isang opisyal na annulment ng kasal at ang tuluyang pagtatanggal sa kanyang pangalan sa birth certificate ng bata. Ang kanyang apelyido ay formal na ring binawi ng kanyang ina. Hindi na siya isang Valderrama. Pinaharurot ni Ethan ang sasakyan palayo. Iniwan si Cesar nang umiiyak at nakaluhod sa gitna ng kalsada habang nilalamon ng alabok na sasakyang dati ay kanyang ninakaw. Ang kanyang pagbagsak ay tuluyan ng natapos habang ang mga taong kanyang hinamak ay patungo sa isang bagong bukas. Isang taon nang mabilis na lumipas. Matapos ang huling pagtatagpo sa tapat ng tarangkahan ng mansyon, ang bakuran ng mga Valderrama na dating nababalot ng malamig na karangyaan na puno ngayon ng makukulay na lobo. Masasayang musika at tawanan ng mga piling panauhin mula sa mundo ng negosyo at matatapat na kaibigan ng pamilya. Pinagdiriwang ang unang kaarawan ng maliit na si Alexander Ethan, kasabay na isang napakahalagang anunsyo para sa buong Valderrama Holdings. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Bianca na may hawak na mikropono. Suot niyang isang eleganteng emerald green gown na gawa sa isang sikat na taga-disenyo. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kumpiyansa at ganda. Isang malaking transformasyon mula sa isang api at mahinang asawa noon, patungo sa isang ganap, matalino at kagalang-galang na leader ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdating upang ipagdiwang ang unang taon ng aking anak. Nakangiting panimula ni Bianca. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may otoridad at grasya sa buong bulwagan. Ngayong gabi, nais ko ring formal na tanggapin ang tiwala na ibinigay sa akin ng aming chairperson, si Doña Amalia, bilang bagong hirang na pangulo ng Valderrama Holdings. Pinapangako kong pamumunuan kong kumpanyang ito na may integridad, dangal at pagpapahalaga sa pamilya. Isang masigabong palakpakan ang sumunod sa kanyang talumpati.
Sa harapang lamesa, nakaupo si Doña Amalia na may luha ng labis na kagalakan at ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa tabi ng Donya ay si Ethan, na karga-kargang malit na si Alexander na nakasuot ng isang munting toksido. Ang tingin ni Ethan kay Bianca ay puno ng walang kapantay na paghanga at pagmamahal. Matapos ang formal na bahagi ng programa, dahan-dahang lumapit si Ethan kay Bianca sa may gilid ng hardin kung saan tanaw ang magandang kalangitan. Binigay niyang natutulog ng sanggol kay Doña Amalia upang bigyan ng dalawa ng sarili nilang sandali. Napakagaling mo kanina, Bianca. O dapat ko na bang tawaging President Bianca? Biro ni Ethan. Ang kanyang baritonong boses ay may pamilyar na lambot na palaging nagpapabilis ng tibok ng puso ng dalaga. Natawa ng bahagya si Bianca at humarap sa kanya. Wag mo nga ako biruin, Ethan. Alam mo namang hindi ko mararating ang lahat ng ito kung wala ka sa tabi ko upang gabayan at protektahan ako. Lumapit pa ng gusto si Ethan. Dahan-dahang kinuha ang magkabilang kamay ni Bianca at tinitig ang kanyang mga matang kasing linaw ng katapatan. Bianca, may 1 taon ko hinintay ang sandaling ito. 1 taon kong pinatunayan sa iyo at kay Doña Amalia nang intensyon ko ay busilak. Ngayong malaya ka na at opisyal nang tapos ang lahat ng multo na nakaraan. Nais ko itong itanong sa iyo. Dahan-dahan na lumuhod si Ethan sa isang tuhod at mula sa kanyang bulsa ay naglabas siya ng isang maliit na velvet box. Pagkabukas nun, isang maningning na diamond ring ang tumambad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bianca Valderrama, papayag ka ba na maging asawa ko? Papayag ka ba na bigyan ako ng karapatang mahalin at alagaan kayo ng anak natin habang buhay? Napatakip ng bibig si Bianca. Ang mga luha ng wagas na kaligayahan ay tuluyan ng umagos sa kanyang mga pisngi. Hindi to tulad ng nakaraan na puno ng sakit. Ito ay mga luha ng tagumpay at pagtatapos ng kanyang mga dusa. Tumingin siya kay Doña Amalia mula sa malayo na masayang tumango sa kanya. Oo, Ethan. 1,000,000 beses na oo. Umiiyak ngunit nakangiting sagot ni Bianca. Mabilis na tumayo si Ethan. Sinutang singsing sa daliri ni Bianca at niyakap ito ng napakahigpit bago ginawad ang isang matamis at marubdob na halik sa kanyang mga labi. Isang halik na selyo ng kanilang bagong simula. Habang nagaganap ang marangyang kasalan at pagdiriwang sa mansyon, ilang kilometrong layo sa isang madilim at maulang gilid ng kalsada sa Maynila, may isang lalaking nakatayo sa labas ng isang appliance store. Nakatitig si Cesar sa telebisyon na nakadisplay sa glass window kung saan ipinapakita sa balita ang nagaganap na marangyang selebrasyon ng mga Valderrama at pag-iisang dibdib ni Bianca at Ethan. Nanginginig ang buong katawan ni Cesar sa ginaw, gutom at matinding panghihina. Ang kanyang itsura ay halos hindi na makilala dahil sa dumi at kapayatan. Sa kanyang tabi dumaan ang isang barusurang diaryong naglalaman ng balita na si Daphne tuluyan ng nakulong matapos masangkot sa isang malaking serye ng investment scam ng kanyang bagong bilyonaryong kinakasama. Napasandal si Cesar sa pader at dahan-dahang napaupo sa maruming semento. Ang kanyang mga luhay sumabay sa patak ng ulan. Nakuha niyang kanyang parusa, ang mabuhay na may bitbit na pagsisisi araw-araw. Habang pinapanood mula sa malayong pamilyang kanyang hinamak na ngayon ay masaya, matagumpay at malaya na sa piling ng isang tamang lalaki. Ang tadhana'y natapos ng maghatol. Ang mga api ay tinayo sa rurok ng tagumpay at ang mga traidor ay iniwan sa putikan ng sarili nilang pagkakamali. Ang kwento ni Bianca at Ethan ay nagsimula sa Bagyo, ngunit nagtapos sa isang perpekto, mapayapa at walang hanggang kaligayahan. 5 taon ang mabilis na lumipas matapos ang marangyang pag-iisang dibdib ni Bianca at Ethan. Sa loob ng mga taong yon, ang Valderrama Holdings ay umabot sa rurok ng tagumpay sa ilalim ng pamumuno ni Bianca bilang Pangulo, kasama si Ethan na natiling kanyang matibay na haligi bilang Chief Operating Officer. Ngunit sa likod ng mga tagumpay sa boardroom, ang mas naging masaganay ang kanilang tahanan. Ang pagmamahalan ni Bianca at Ethan ay lalong tumibay, na binalot ng kapayapaan, respeto at wagas na katapatan sa isa't isa. Isang maagang umaga, habang nag-aagahan ng pamilya sa mansyon, dahan-dahang lumapit si Doña Amalia kay Bianca. May hawak itong isang ulat na nagganap ng mga empleyado mula sa warehouse division ng kumpanya. Bianca anak, panimula ng Donya. May bakas ng emosyon sa kanyang matatandang mata. Gusto ko sanang ipakita ito sa iyo. 5 taon na nakalipas mula nang ibaba kong hatol kay Cesar.
Sa loob ng 5 taong yun, hinayaan ko siyang magdusa at mag-isa sa labas upang matutunan ang tunay na kahulugan ng buhay. Kinuha ni Bianca ang ulat. Sa ibaba ng pahina ay nakalagay ang pangalan ng kanyang dating asawa, Cesar, ngunit hindi na ito CEO. 3 taon na nakakalipas, palihim siyang binigyan ni Doña Amalia ng pagkakataong magsimulang muli. Hindi bilang opisyal, kundi bilang isang simpleng utility worker at encoder sa pinakamababang sangay ng warehouse sa probinsya. Nagsikap siya, Bianca. Patuloy ng Donya na may kasamang malalim na hininga. Walang reklamo, tiniis niyang mabigat na trabaho. Ang maliit na sahod at ang pagtrato sa kanya ng mga tao na walang kaalam-alam kung sino siya noon. Pinakita niya sa akin na nagbago na siya. Nais ko siyang patawarin bilang ina. Ngunit ang desisyon kung papayagan mo siyang makalapit sa kumpanya at sa buhay natin ay nasa iyo pa rin. Tumingin si Bianca kay Ethan na kasalukuyang nagpapakain sa kanilang 4 taong gulang na anak na si Alexander. Hinawakan ni Ethan ang kamay ng asawa at binigyan to ng isang mapagpalayang ngiti. Bianca, ang puso mo'y walang puwang para sa galit. Banayad na saad ni Ethan, karapatan din ng anak natin na makilala kung sinong tunay na nagbigay sa kanya ng buhay. Hindi natin ipagkakait yun, tapos na ang parusa ng tadhana sa kanya. Matapos ang masusing pag-uusap, nagdesisyon si Bianca. Inaprubahan niya ang paglilipat kay Cesar sa main office sa Maynila bilang isang regular na logistic clerk. Isang simpleng posisyon sa opisina. Malayo sa karangyaan ng kanyang dating tinitirhang penthouse, ngunit isang marangal na trabaho. Kinabukasan, formal na pumasok si Cesar sa main office. Naka-uniform siya ng simpleng polo shirt ng kumpanya. Maayos ang gupit at may mababang tindig. Wala nang dating kayabangan sa kanyang mga mata. Ang natira na lamang ay isang lalaking natuto sa bagsik ng buhay. Habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa lobby, bumukas ang pinto ng pribadong elevator. Lumabas doon si Bianca, kakbay si Ethan, at sa gitna nila'y naglalakad ang 5 taong gulang na si Alexander na masayang nagtatawanan. Napatigil si Cesar. Biglang nanginang kanyang mga tuhod nang makitang kanyang anak, kusang pumatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na pangungulila at hiya. Dahan-dahang lumapit si Bianca kasamang bata. Napatayo ng tuwid si Cesar, nakayupo ang ulo. Ma'am Bianca, Sir Ethan, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin na makapagtrabaho dito. Humarap si Bianca kay Alexander at dahan-dahang lumuhod upang mapantayan ng bata. Alexander anak, tumingin ka sa kanya. Tumingin ang matatalinong mata ng bata kay Cesar. Sino po siya, Mommy? Tanong ng maliit na bata. Huminga ng malalim si Bianca bago tumingin ng may nagpapatawad kay Cesar. Alexander, siya si Tito Cesar. Siya ang iyong biological father, ang lalaking naging bahagi ng iyong unang simula. At si Daddy Ethan naman ang iyong tati na nag-aalaga sa iyo araw-araw. Napatakip ng bibig si Cesar. Tuluyan na napaluhod sa sahig habang umiiyak ng tahimik. Hindi niya akalain na sa kabila ng kanyang mga kasalanan, hindi pagkakait ng kumpanya at ng kanyang dating asawang karapatan ng bata na makilala siya. Lumapit ang maliit na si Alexander at binigyan si Cesar ng isang maliit na panyo. Huwag na po kayong umiyak, Tito Cesar. Sabi ni Daddy Ethan, bad pong umiyak. Inangat ni Cesar ang kanyang mukha, tinanggap ang panyo, tumingin kina Ethan at Bianca nang may pinakatiyak na pasasalamat. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagpapatawad. Pangako, pagbubutihin ko ang aking buhay upang maging isang lalaking karapat-dapat sa inyong pagpapatawad. Ngumiti si Ethan at tinapik ang balikat ni Cesar. Magsumikap ka, Cesar, para sa pamilya at para sa sarili mo. Habang naglalakad palayo sina Bianca at Ethan, hawak ang kamay ng kanilang anak, lumingon si Bianca sa huling pagkakataon. Nakita niyang kanyang biyana na si Doña Amalia na nakatayo sa itaas ng balkonahe. May hawak na panyo habang pinapanood ang kanyang anak na si Cesar na muling bumabangon mula sa putikan. Bitbit ang tunay na pagsisisi at pagbabago. Ang tadhana ay hindi lang natapos sa pagpaparusa. Ito ay natapos sa pinakamagandang paraan. Ang paghilom ng mga sugat, ang pagwawasto ng mga pagkakamali at ang pagsisimula ng isang bagong bukas na puno ng pagpapatawad at walang katapusang pag-ibig.
Maraming salamat pong muli sa pakikinig. Ito po si Miss Ravat TV at walang sawang magpapasalamat sa inyo at ang inyong lingkod, ang inyong narrator na si Miss Maria. Muli nagiiwan ng aral at mensahe ng kwento. Ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo kaperpekto, kundi sa kung paano natin hinaharap ang mga bunga ng ating mga maling desisyon. Ang kwentong ito'y nagiiwan sa atin ng tatlong mahalagang aral tungkol sa buhay, pag-ibig, at pamilya. Ang panloloko at kayabangan ay walang permanenteng upuan sa mundo. Ipinakita sa atin ng sinapit ni Cesar na mga bagay na kinuha sa masamang paraan tulad ng regalong ninakaw para sa pansariling luhat kirida ay mabilis ding babawiin ng tadhana. Ang karma hindi natutulog. Dumarating to sa oras na akala natin ay nasa rurok tayo ng ating kapangyarihan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakabase sa nakaraan, kundi sa paninindigan sa kasalukuyan. Nakita natin kay Ethan ng pagiging isang tunay na ama at kabiyak ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa lalim ng pag-aalaga, respeto at kahandaan na maging proteksyon sa oras ng bagyo. Si Bianca naman ay simbolo na isang babaeng hindi nagpadala sa kanyang pagiging biktima. Bumangon siya, nagsumikap at ipinakita ng isang ina ay kayang baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran. At huli, ang pinakamahalagang aral ng kwentong ito ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad at ang pagkakataong magbago. Ang tunay na hustisya ay hindi nagtatapos sa pagpaparusa sa nagkasala, kundi sa pagbibigay ng daan upang sila'y maghilom at magbago. Sa pagpapatawad ni Doña Amalia at ni Bianca kay Cesar at sa hindi pagkakait sa bata na makilala ang tunay nitong ama, pinakita nila ng puso ng isang pamilya ay mas malaki kaysa sa anumang nagawang kasalanan. Sa bawat mambabasang may pinagdadaan ng pagsubok, naway maging inspirasyon ng kwentong ito ng bawat dulo ng bagyo ay may dalang bagong umaga. Hanggat may buhay, may pagkakataong itamang mali, bumangon mula sa putikan at magsimula ng may dangal. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni na Bianca, Ethan, Doña Amalia at sa pagbabago ng puso ni Cesar. Hanggang sa muling pagbubukas ng susunod na aklat. Maraming salamat.